Isang gabi, sa isang yate, may magkasintahan. Sila ay si Gary at Becky. Naghahalikan sila sa bandang likuran ng yate. Ang paa ni Becky ay nakalubog sa tubig. Nakita ito ng malaking pating na nasa paligid lamang. May dalawa silang kasama na magkasintahan din na sina George at Jinky. Naghahalikan din sila. Nang may narinig silang kalabog, tumayo sila at pinuntahan ang dalawa nilang kasama. Makalipas ang ilang minuto kumalabog ulit sa gilid ng yate. Natumba ang red wine at natapon ito sa tubig. Nagtataka sila kung bakit panay ang galaw ng yate na kalmado naman ang karagatan. Meron bumabangga sa ilalim at biglang nahulog ang radio cassette sa tubig. Sa kinatayuan nila may narinig sila na para bang minamartilyo ang sahig, nang biglang may lumusot na isang malaking pating. Binutas ang sahig ng yate tumilapon. Ang apat sa dagat, mabilis silang lumangoy pabalik sa yate. Nakita nila ang malaking pating na sumusugod sa kanila. Hinabol sila Gary at Becky. Nang malapit na silang sakmali ng pating, may isang hunter sa isang bangka ang biglang sumibat sa pating na sumasalakay kila Gary at Becky. Sa sumunod na araw ay nabalitaan ng taga-Aquatica Research Station ang nangyari sa dalawang magkasintahan na iyon. Gumawa sila ng investigasyon sa lugar na kung saan ang pangyayari. Makalipas ang isang linggo, pinuntahan ni Russell at Susan ang lugar kung saan ang Aquatica Research Station. Dito tinuturuan ang mga pating. Sa loob ng Aquatica, isang shark hunter na ang pangalan ay si Carter. Mahusay siya magpaamo ng mga pating. Meron silang nahuling malaking pating at pinasok ito sa kanilang aquatic area. Dumating na sina Russell at Susan. Bumaba na sila sa isang amphibian aircraft at winelcome sila ni Jacqueline. Pumasok na sila sa isang aquatic area kung saan si Carter lumalangoy. Biglang sumulpot ang pating at siya'y hinabol. Napasigaw si Russell nang makita niya ito. Habang nasa ilalim si Carter, nakabuntot sa kanya ang pating. Nang malapit na ito sa likod niya, nakaiwas siya sa sakmal nito. Bagkus sumakay ito sa likod at kinuha sa bunganga ang isang plaka. Ang pating palang ito ay well-trained. Habang naglalakad si Susan, binato ni Carter ang plaka sa kanya na nakuha niya sa pating. Umahon siya sa tubig at sinabi kay Susan na mag-usap sila mamaya. Pinakilala ni Jacqueline si Russell kay Galvin. Pagkatapos umikot sina Jacqueline at Russell sa fish tank, mga ilang minuto ang nakalipas, ilan sa mga tauhan ay nagpaalam na at umalis para magbakasyon. Patuloy ang pag-ikot ni Jacqueline. Sumakay sila sa elevator para pumunta sa pinakailalim ng Aquatica. Si Susan ay nasa ibaba na at bising-besi sa pagre-research tungkol sa mga pating. May kasama siyang isang researcher at siya'y si Carl. Samantala si Russell at Carter ay nag-uusap sa isang compartment ng aquatic kung saan nakalagay ang mga gamit nilang pangdagat at ang maliit na sofistikadong submarine na ginagamit nila sa ilalim ng dagat. Nag-uusap silang dalawa tungkol sa nakaraan at nagkaroon ng konting hindi pagkakaunawaan at umalis na si Russell. Sa kusina, si Preacher ay isang chef. Siya ang in charge sa pagluluto para sa pagkain ng mga staff habang nagbibik siya. Meron parot na nagsasalita sa kanya at pinatikim ito ng ice cream nang biglang may narinig siyang ingay sa labas ng bintana. Samantala si Carter ay nasa ilalim ng aqua tank fish at nag-usap ang kasama nito na magpakawala ng mga pating sa area kung saan makikita ang mga pating na nagpapatayan dahil sa isang pating na pinakawalan na hindi naturuan. Walang anuman, si Grace na naka-assign sa tower ay nag-radio sa nakita niya sa surface. Pumunta si Susan para tingnan ang paligid at biglang may nagpaputok ng flare guns sa itaas at lumiwanag ang paligid. Nagtawanan ang mga staff na naghihintay sa taas at kumanta ng happy birthday para sa kanya. Masaya sila na pinagdiriwang ang karawan ni Susan, nagsayawan at nag-inuman sila. Sumunod na araw ay masama ang panahon na ayon sa ulat ay meron bagyong parating. Sila Susan at ang ibang kasama ay bumaba, pumasok ito sa isang compartment na kung saan ang mga aparatus at mga monitoring device ay nakalagay. Si Carter naman ay bumalik ulit sa ilalim ng aquatic para tingnan ang galaw ng mga pating. Habang lumalangoy siya may bumangga na dalawang pating at nabutas ang cage. Nakita nila Susan sa monitor at hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Biglang nawala ang signal ng bawat monitor, sinira na pala ng mabangis na pating. Nagka-blackout na sa mahabang cage kung saan si Carter lumalangoy. Lumabas na si Carter sa cage para check-in kung bakit nagka-blackout, tinatawagan siya ng mga kasama niya sa itaas pero hindi ito nasagot. Isang malaking pating ang papunta kay Carter. Sinibat ng tranquilizer at nakatulog ito, dinala niya ang pating sa itaas ng aqua area. Inumpisahan na nilang iskan ang utak ng pating, si Carter naman ay iniobserbahan niya kung unconscious pa rin ang pating
at sinabi niya na parang batang natutulog lamang ang pating. Tuloy pa rin ang kanilang ginagawa para makakuha ng fluid sa likod ng pating. Pagkatapos na makuha, dinala na nila sa device apparatus upang a-check ito. Ngunit yung pating biglang nagkamalay, kinagat ang isang kasamahan nila sa kamay at ito'y naputol. Nagmadaling kumuha si Carter ng shotgun, ngunit si Susan mabilis na pinindot ang push button para mawala ang tubig sa kinalalagyan ng pating. Sinigawan ni Carter si Susan, sinabihan niyang baliw ito. Tumawag na silang rescue team at dumating ang rescue team sakay ng helicopter at sila'y. Hindi maganda ang panahon ng mga oras na yon, masyadong maalon at mahirap hilain pataas ang sugatan na kasamahan nila. Nang iangat na nila sa helicopter ang sugatan na kasamahan nila, biglang nag-stock up ang cable at nahulog ito sa dagat. Hindi matanggal ang cable na naka-attach sa helicopter dahilan sa pag-crash nito at ito'y sumabog sa aquatic station. Malaking napinsala sa lugar at pinasukan na rin ng tubig ang ibang bahagi nito. Nagkaroon na ng katahimikan sa lugar nila. May nakita si Russell na lumalangoy na pating at sakmal nito yung kasamahan nilang nahulog sa helicopter. Binato ito sa harapan ng window screen nila. Dumikit ito at ilang segundo. Nawasak ang screen at pumasok ang tubig sa kanilang research area. Nasa kusina ang preacher, bahang-baha na sa kanyang kapaligiran. Umalis na sila lahat at umikot sa buong area. Nakita nila na marami ng tagas ng tubig sa mga pinto at nawasak ang iba dahil sa pressure ng tubig. Lumipat sila sa ibang compartment upang i-secured ang mga pintuan para hindi pasukan ng tubig. Si Chef ay nag-iisa sa flooded alleyway. Nang makita niya ang pating, nagmadali itong lumangoy at siya'y nagtago. Hindi siya nakita ng pating, dumaan lamang ito sa kanya at takot na takot siya, hawak ang pamalo na frying pan. Samantalang sila Susan at ang ibang team niya, nasilip nila ang kanilang lab ay nasira na. Si Chef nasa compartment pa rin at hawak ang palakol. Umakyat siya sa mataas na kabinet. Ngunit nagulat siya nang may lumipad na isang parot. Dumapo ito sa kaserola na lumulutang sa tubig. Nang abutin ito ni Chef, biglang lumabas ang pating at kinain ang parot. Mabilis na pumasok ang Chef sa loob ng oven. Nakita ito na naka-on ang gas. Sinira niya ang itaas ng oven para makalabas. Ngunit lumabas din siya, akala ng pating nasa loob pa siya. Habang binangga ng pating ang oven, tinapunan ni Chef ng nakasinding lighter. At ito ay sumabog kasama ang pating. Ang team ni Susan, hindi sila magkasundo dahil ang gusto ni Russell na hindi wag-inlit makipaglaban pa, kundi hanap na lang ng labasan para makalabas sila sa aquatica. Habang siya ay nagsasalita sa harap nila Susan, biglang lumitaw ang malaking pating sa likod ni Russell at kinain siya. Walang nagawa sila Susan at Carter at ibang kasamahan nila, kundi tingnan na lamang ito. Lumabas na sila lahat sa lab at naghanap ng labasan. Dumaan sila sa mga compartment hanggang makarating sila sa pinakamataas na chamber at ang tubig ay tumataas. Sa baba ay may pating na lumalangoy papunta sa kanila, habang ang tubig ay tumataas papunta sa kanila. Habang umaakyat sila sa itaas, bumabagsak ang mga debris na may mga kasamang apoy, pero tuloy pa rin sila sa pag-akyat. Ngunit nahiwalay ang bakal na hagdan at humarang ito sa gitna ng chamber. Si Susan at Carter patuloy ang pagkapit nila dito. Ngunit si Jacqueline ay nahulog sa tubig. Siya'y lumangoy at mabilis siyang pinuntahan ni Carter para tulungan, ngunit bigla siyang sinakmal ng pating. Patuloy pa rin sila sa paghahanap ng malalabasan, bagamat lahat na dinaanan ay baha at nawasak na. May pating na palangoy-langoy sa hallway, nakita sila ng pating at sila'y hinabol. Gumawa ng paraan sila Carter at ang kasama nito, pumunta sa isang control locker pinagana na power. Nang biglang sumipot ang pating sa likod ng kasamahan ni Carter at kinain rin ito. Mabilis na tumakas si Russell at lumangoy pa itaas para lumanghap ng hangin. Pagkatapos lumangoy siya papuntang watertight door, ngunit hinabol siya ng pating, at nang malapit na sa kanya ang pating, nabuksan niya ang watertight door, at bumuhos ang tubig kasama siya at ang pating. Samantalang si Susan nasa kabilang compartment, dahan-dahan siyang bumaba kahit natatakot siya dahil sa pating na lumalangoy sa paligid nila. Si Chef ay nakatayo sa isang technical space kung saan mataas na rin ang tubig, nagulat. Siya nang biglang umahon si Carter at tinulungan ito na makaakyat. Patuloy pa rin si Susan sa paglalakad sa tubig. Meron siyang kinuhang gamit sa locker nang biglang lumitaw yung pating na nakabukas ang ulo at kita ang utak. Napasigaw ito. Ngunit gamit lang pala cue sa experiment nila. Ngunit nagpakita sa kanya yung totoong pating, hinabol siya mabilis. Na umakyat si Susan sa taas ng shelf upang tanggalin ang cable ng kuryente. Hinubad niya ang damit para gawing patungan ng kanyang paa nang sa ganun hindi siya makukuryente.
Nakita siya ng pating at dumiretso sa kanya. Nang dadakmahin na siya ay isinubo niya ang cable sa bunganga ng pating. Ito ay nakuryente at namatay. Nagkita na silang tatlo, Susan, Chef at Carter. Binubuksan nila ang balbula upang punan ang chamber ng tubig upang makaakyat sila sa pinakataas ng chamber. Nabuksan nila ang takip ng chamber at lumangoy pa itaas. Bago sila lumangoy nagpaboble sila gamit ang kanilang oxygen tank para hindi sila mapansin ng pating, ngunit nasa paligid lamang nila ito. Nang biglang kinain ang oxygen tank na ginagamit nila, nakarating na ang tatlo sa itaas. Nakagat ang paa ni Chef at dinala siya sa ilalim. Nakipaglaban si Chef sa pating, kinuha niya ang krus sa kanyang liig at sinaksak ito sa mata ng pating ng paulit-ulit hanggang binitawan siya ng pating. Mabilis na lumangoy si Carter papunta sa kanya at tinulungan siya na makaahon sa tubig. Dinala siya sa itaas at ginamot ni Susan. Pagkatapos nag-usap sila Susan at Carter, habang nakatingin sa malayo ay nakita nila na halos nasira na ang aquatica. Nakita nila ang pating na gustong lumabas sa aquatica. Mabilis na kumuha ng sibat na may bomba si Carter at ito'y sinibat niya at hindi ito natamaan. Malapit na masira ng pating ang boundary fence sa ilalim ng tubig, gumawa ng paraan si Carter at sinibat muli niya ito pero hindi pa rin tinamaan dahil hindi abot ng cable ang pating. Nakita ni Susan ito kaya ang ginawa niya sinugatan niya ang kamay gamit ang matalas na bagay. Tumulo ang dugo at nag-dive si Susan sa tubig. Lumangoy papunta sa pating, na-distract ang pating nang maamoy ang dugo niya. Lumangoy ang pating papunta sa kanya. Dali nagmamadaling bumalik ulit si Susan para makaahon sa itaas ngunit nasira ang bakal na hinahawakan kaya bumaksak siya ulit sa tubig. Sinugod siya ng pating at kinain. Nag-dive si Carter papunta kay Susan pero huli na, kinain na si Susan ng pating. Nakita ng pating si Carter at siya na naman ang sinugod ng pating pero nakaiwas ito at sumakay sa likod ng pating. Dumating ang chef dala ang sibat, nakita niya si Carter, sakay sa pating, sinibat niya ito at tinamaan ang pating sa likod, tumakas ang pating nakasabit ang cable na may kuryente. Inutusan ni Carter si chef na isaksak yung cable sa powered battery. Ngunit ang pating palabas na sa binutas niyang bakod, nakataka si Carter, ngunit sumabit siya sa bakod. Mabuti na lang naitap na ni chef ang cable sa powered battery, kaya sumabog kasama ang pating. Nagtalsikan ang dugo at laman ng pating sa dagat. Nakita ni Chef na buhay si Carter. Ang akala niya kasama ito sa pagsabog ng pating. Dumating na ang rescue boat nila. Dito na nagtatapos ang pelikulang recap movie. Mag-subscribe para sa higit pang mga iba't ibang videos mapapanood ninyo. Paki-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panunood. God bless everyone.